we successfully recovered around 42 kilos of shabu from the culprits, making the drug haul now a total of 1.032 tons of shabu. That's 990 plus 42, Your Honors, na naiwas po nating masinghot ng mga kababayan nating adik at magiging adik pa lang. Napakasakit po, Your Honors. Ako na nga itong nakahuli ng nakabawi ng 1.032 tons ng illegal drugs. Ako pa ngayon ang isa-charge ng SITG for incompetence and neglect of duty daw. At dapat makasuhan ng kriminal at administratibo. I am afraid, Your Honors, that anytime soon, the members of the SITG 990 will also witness for and in favor of Sergeant Mayo due to its findings. As you will see, they had... Paano? Anong sinasabi mo? Natatakot ka na yung witness, Members sir ng SITG 990 members ng SITG 990 will be subpoenaed by the court to witness for and in favor of Sergeant Mayo, sir. So, what's the problem if that is the truth? Kung lalabas ang katotohanan, wala namang problema. Ako mismo gusto kong bitayin itong si Mayo dahil sa ginagawa niya. Pero dapat bitay na klaro, walang tinatagong katotohanan. Kung mayroong kayong pagkakamali sa operations niyo, you must be man enough to stand up for what is right. Sabi ko, sir, kamali kami. Mali yung ginawa namin. What's the problem with procedural lapses? Kaysa naman mag-insist kayong tayuan yung porke na lagay na niyo sa affidavit ninyo, i-insist niyo na tayuan yan, kahit alam niyo deep inside your heart na mayroon kayong ginawang pagsisinungaling. Ako, kagaya ng pulis na kinontempt namin ni Senator Jingo Estrada, sige siya lie ng lie dito sa komite. Nung kinulong namin doon sa baba, pinuntahan ko. Tanong ko, bakit ka insisting mag-lie? Ako, naawa ako sa'yo eh. Alam kong may tinatago kang katotohanan. Bakit hindi mo sasabi katotohanan doon? Alam mo, sagot sa akin ng pulis, umiyak. Sir, hindi na po kasi ako pwedeng umatras, sir, dahil nga yun ang nakalagay sa affidavit ko, sir. Baka ma-charge ako ng perjury, sir. So, talagang pinaglalaban ko na yung affidavit ko, sir, kahit na alam kong may mali doon, sir. So, see that? You cannot correct a mistake by making another mistake. By insisting to lie, you have not corrected the previous mistake that you have committed. So, andito na tayo ngayon. We want to clear up the air. Sabi ko nga, kayo sana ang hero. Dahil kayo ang nakahuli na napakalaking shabu. 1 tonelada. Pero, ngayon, pinuportray na kayo ng ibang media na you're the villain. Kayong kontrabida dahil lang doon sa pagnanakaw, yung pilferage, at saka yung allegation na there is a massive cover-up sa operasyon na ito. Kaya I am giving you the floor to explain everything. Tapusin mo yung sinasabi mo para mapakinggan ka namin. Go ahead, you have the floor. Thank you, Your Honor. My point is that the SITG 990 focus more on the supposed procedural lapses and judgment calls made by me in good faith. Instead of focusing more. Yun nga, alangan naman mag-focus sila sa ibang bagay nga, yan man ang tinasa kanila, i-find out kung anong nangyari doon sa mga lapses sa operasyon ninyo. Yun man ang misyon ng SITG. Kayo, ang misyon ninyo, ipin down yung kasama ni Mayo. Kasi kayo man ang nag-operate doon, di ba? Ngayon na may nangyaring pagkakamali doon sa operasyon ninyo, SITG mag-imbestiga sa inyo. Huwag mo idamay lahat ng problema doon sa SITG dahil may nakita naman talagang ginawang kalukuhan mga tao mo. Kitang-kita sa CCTV na naghahakot sila ng shabu, sinakay sa kotse, sinakay sa motor. Huwag mo sisihin ang SITG sa kamalasan na kinaroroonan mo ngayon. So you just explain your side without sabihin mo,
ma-exonerate si Mayo nito dahil nga sa mga investigasyon na ginawa ng SITJ. Eh kung mali talagang ginawa nyo, kung ma-exonerate si Mayo, walang problema. Pero the fact remains na si Mayo ang may hawak ng isang toneladang shabu. Am I correct? Yes, Your Honor. At the fact remains na hindi lang si Mayo ang involved dyan. Alam ko, mayroon bang mas malaking nasa likuran ni Mayo. I agree, Your Di Honor. ba? I agree, Your Honor. Oh, that is your job. I-pin down mo yung tao na nasa likuran ni Mayo. Kung sino yung mga sinaulo na yun na mamayagpag dito sa droga. Kaya lumaki ang problema sa droga dahil sa mga opisyal na ganyan. Ha? Yan ang trabaho mo. Huwag ka sige iwas sa responsibilidad kung anong pagkakamali na nangyari sa operasyon ninyo. No, focus doon sa malaking problema. Itong isang toneladang shabu. I commiserate with you na masama ang loob mo ngayon. Napakalaki accomplishment mo. Ngayon sa iyo na nakatutok dahil nga nagkamali kayo sa ginawa ninyo. Aminin ninyo. Huwag kayo sige iwas dyan. Perjury. Billable man yan perjury na offense. Sabi nyo, nag-execute kami ng affidavit na ganito dahil ang sitwasyon ganito. Wala man. Gawin ninyo yan. Basta ang importante lalabas ang katotohanan. Huwag nating itago ang katotohanan. Domingo, the truth shall set you free. Hindi mo maitago ang katotohanan. Kahit anong explain mo dyan. Sige, continue. Mr. Chair, Your Honors, for your information, I was excluded in the investigation. After the creation of SITG 990, I had verbal and written orders to refrain from conducting any further investigation on Sergeant Mayo, sir, because those involved were PDIG personnel, and that the SITG 990 will take charge of everything, sir, of all investigations. To destroy the 990 kilos case, Your Honors, already filed in court, the drug syndicate has to destroy General Domingo first. And it had actually happened. Sirang-sira po yung pangalan ko, sir. If this direction continues, we will for sure wake up one morning seeing the caretaker of this 1.32 tons of shabu, Mr. Mayo, lapping out of jail. The strategy to fight and curb illegal drugs operations is very much different from the common crimes, Your Honors, where a case is considered solved as soon as the suspect is arrested and charged in court. It is much more complicated. In fact, pag nakahuli tayo ng buntot, hindi po tayo hinto at ipaalam sa buong mundo na nakahuli tayo ng buntot. Sa halip, hinahatak natin yung buntot para makita yung ulo. An anti-drug Mayo, operation. buntot, ulo. Bandang buntot pa, sir. Ha? Bandang buntot pa, sir. Bandang buntot pa. Yes, sir. Si Mayo. Yes, sir. Mayo, nakapag-swear ka na ba? Yes, Your Honor. Tanggalin mo yung face Sa mask drug mo. syndicate, buntot ka, ulo. Your Honor. Buntot ka, ulo. You just, pili ka lang sa dalawa. Sa drug syndicate, buntot ka, ulo. I invoke my right to remain silent, Your Honor. Diyan ka na naman. Inbook. Sige. Mag-inbook ka na mag-inbook dyan. Continue. We seriously Domingo. take and consider all available information as the situation dictates, Your Honors. In this particular operation, I took appropriate courses of action based on my judgment calls. The drug syndicate, which had lost over 7 billion worth of shabu, had struck back as they have the money, power, and resources to counteract and even knock down a police brigadier general. Paano lang po, Your Honors, ang mga ordinary policemen? Gaganahan pa kayo silang lumaban sa illegal na drugs kung ganito naman. The self-confessed whistleblower, Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzales, was actually the one who has the personal knowledge on the exact location of this 1.032 tons of shabu being taken care of by Sergeant Mayo. Kaya nga po nandun siya mismo sa crime scene
na hindi naman siya assigned sa PIDIG. At the time, he was assigned in Quezon City Police District. And I also believe, Your Honors, that he may be one of the informants in the recently seized 575 kilos of shabu in Baguio last March, worth 4 billion pesos. The crime scene thereat was just a few meters from his safe house, Your Honors. Nung sinita ko po siya, bakit siya nandun sa crime scene? Ang sagot po niya is, Sir, informant ko po ang ginamit dito. Yung monetary reward, sir, dapat ibigay natin sa informants ko. But recently I realized parang wala siyang informant. Siya mismo ang informant, Your Honors. For the record, Mr. Chair, Your Honors, I had personally given millions of pesos to our informants in our previous accomplishments. Sir, you said off the record. This is on record. For the record, sir. Akala ko sinabi mo off the record. For the record, sige, go ahead. Thank you. Continue. He utilized his own men who at the time were assigned with PIDEG's Intelligence and Foreign Liaison Division. His former unit, yung unit po dati ni Police Lieutenant Colonel Gonzales, sir. Before his reassignment to QCPD. Led by Police Master Sergeant Ribosora, who by the way, together with Police Sergeant Catarata, were already cited for contempt by this committee on March 15, 2023. That particular team, the same team which had earlier seized the 990 kilos of shabu, was the team that took out some suitcases outside the crime scene with the apparent supervision of Police Lieutenant Jonathan Susongko, another trusted man of Police Lieutenant Colonel Gonzales. Police Lieutenant Colonel Arnolfo Ibanez, my colleague here beside me, the commander of the arrested Mr. Mayo, was the one who assured me that we would get a bigger warehouse of illegal drugs through the use of Mr. Mayo. At that particular time, Mr. Chair, Your Honors, it dawned to me dahil nilaglag ni Police Lieutenant Colonel Gonzales, yung bata ni Ibanez na si Mayo, ay gusto na rin ilaglag ni Colonel Ibanez yung budiga ni Gonzales. Kaya po pumayag ako at nirecommend ko sa former Chief PNP na magkaroon ng follow-up operation. Nagbigay naman ng clearance si former Chief PNP, kaya sinabihan ko si Ibanez na ituloy ang follow-up operation sa sinasabi niyang budiga. Stop ka muna dyan. So yung sinasabi mo may clearance kay Chief PNP, does that mean na may clearance ka na itago si Mayo na hindi palutangin as suspect, or ano ang ibig sabihin ng kasi dito tayo ngayon, kaya nag-file ng resolusyon si Senator Bong Revilla dahil sa alleged na malawakan na cover up. Yung sinabi mo kasi na alam yan na yan ni Chief PNP, para tuloy na iniisip ng taong bayan na si Chief PNP ay kasama sa cover up na hindi palutangin si Mayo. Ano ibig mong sabihin nung sinabi mo na alam na ito ni Chief PNP? Ang pinaalam ko po sa former Chief PNP is follow-up operation, Your Honor. Wala po kaming usapan na hindi kasuhan si Mayo. In fact, inutusan niya pa ako na siguraduhin kasuhan si Mayo. Ang kinuha ko lang po ng clearance, Your Honor, is the follow-up operation doon sa pangalawang, mas malaki pang warehouse ng illegal drugs, sir. General Azurin, do you confirm the statement of General Domingo? Yes, Mr. Chairman, sir. As far as yung follow-up daw niya na another budiga na ang may-ari si Gonzales, binanggit niya sa'yo yan? Not I can remember, Your Honor, but ang alam ko is may follow-up operation. That's why nagbigay po ako ng go signal, sir. But I received a text message from the former Director General of PDEA
na sinabi nga niya sir na si Ibanez ay nasa radar po nila dahil identify nila na sila yung nagre-recycle at nagbebenta po ng mga seized na illegal drugs sir. That's why I called up sir, and then sabi rin ni General Wilkins is yung operation po doon sa NLEX, doon sa gas station, na ang diniklara lang ay 60 kilos, wherein inimbita pa si Secretary Abalos as a witness, ay hindi ho actually 60 kilos yung nakuha. That's why when I learned that information from Director General Wilkins Villanueva, I immediately called up si General Domingo sir and tinanong ko sino yung kasama sa follow-up. Nung sinabi po niya na si Ibanez sir, so yung instinct ko po as dating operative, nag-worry po ako na baka i-set up si Mayo at papatayin siya because tao po ni Ibanez si Mayo. So there's a possibility po na may set up siya at pag may nangyari po kay Mayo, mapuputol po yung mga succeeding na mga investigations po natin. Because this is the very first time that we were able to catch police po na in possession of napakalaking volume po ng droga. And we all believe na it does not end kay Mayo po yun. Alam po natin na may mga kasamaan po siya. Unfortunately ay hindi po niya nire-reveal until na-create yung SITG 990 wherein nakita po natin yung mga iba't ibang mga players po o iba't iba po mga operative ng droga na kung saan ay may kanya-kanya po silang mga modus operandi in presenting mga drug operations as well as in trying to recycle or save a portion of the drug seized po sir. Kaya nga po ang question nga dyan is if the drugs that were seized ay totoong galing sa operation, bakit po nasa WPD lending? Hindi po ba dapat ay nandoon po dapat sa custody ng opisina ng Philippine National Police? So these are the questions that we really need to determine. Bakit kailangan na may stopover at dadalhin po sa WPD lending under the parang pang-custody po ni Master Sergeant Mayo, which is also part of the question that was posed by Senator Raffy Tulfo kanina po sir na ano po ba yung source nung drugs na yan? Was it savings? What is that part of the volume that is being imported or ano sir? So these are the questions that even us sir would want to be clarified because it's only Mayo and the rest of the operatives, especially yung direct na involved sa operative na sina Susongko, na ang nakakaalam lang po kung saan po ba talaga nanggaling yung droga na nakuha natin na 990 plus the 42 na pinilifer po ng mga the same operative that arrested Mayo. So these are the series of inquiries that we all need to be clarified, Mr. Chairman, sir. So there you go. Takot kang ipapatuloy yung follow-up operation, baka papatayin ni Ibanez yung kanyang tauhan na si Mayo. So meaning nagdududa ka na si Ibanez, gusto niyang patayin si Mayo to silence Mayo para hindi aakyat yung sunog sa kanya, being the boss of Mayo. Am I correct with my assumption? Yes, Mr. Chairman, sir, because napakalaki nga po ng volume na nakuha po. So it is just proper on my part as yung instinct ko nga sir ay sinasabi na baka may mangyari kay Mayo and then mapuputol po yung investigation po natin doon sa 990. Kaya nga makikita po natin doon na during the inventory po ng seized na drugs is it appears na everything is being done in accordance with the procedure, not until si General Domingo was able to discover the CCTV na yun pala ay nagkaroon muna ng pilferage bago po sila dumating doon. And these are the things, sir, na Okay. kailangan malaman po natin. Thank you for that. Thank you, sir.